name is Jillian. I'm now from BSIT to F1. And for today's activity, we're going to make our activity 3. It's all about the trio, SSD, switch, and keypad matrix. And for today's activity, we're going to use the following materials. First is Arduino Uno, single-digit 7-segment display, switch, 150 ohms resistors, 4x3 keypad matrix, jumper wires, breadboard, and our USB or printer cable. Hi everyone, my name is Jillian Hugna from BSIT to F1, and today I'm going to present to you my code in this activity. It's all about the trio, SSD, switch, and keypad. In this activity, kailangan natin na ma-display yung mga numbers from 0 to 9 in count up and count down matter. Sa pamagitan naman siya ng switch. Pag naka-on, kailangan yung bilang ay 0 to 9. And then pag naka-off naman, kailangan ang bilang ay 9 to 0. And then yung keypad matrix naman na ating gagamitin dito sa ating activity na ito, ang gagawin naman niya ay kung ano yung pipindutin mo sa keypad, magdi-display naman yun doon sa ating SSD. And in this activity, ito na nga yung ating codes na gagamitin. So first thing is, kailangan natin mag-download no ating keypad. So nakapag-download na ako, as you can see here, nandito na yung ating keypad. And then, first ay kailangan natin ilagay ito sharp include keypad.h para makapag-insert tayo ng mga numbers through keypad. And then, dito na yung ating mga declaration. So, first ay yung int switch lang equals 0. So, ito switch lang, ito yung ating switch. And then, int oras equals 600. So, ito yung ating pinaka-delay. And then, unsigned long time equals 0. And then, meron din tayong counter na int counter equals 0. And then, const byte rows equals 4. And const byte calls equals 3. So, itong rows and calls na ito is for rows and columns. At 4 and 3 ang ating ginamit dahil ang ating gagamitin keypad matrix lang is 4 by 3. So, wala siyang mga letters dito at puro numbers lang ang nandun sa ating keypad aside from the asterisk and the sharp. So, yun yung ating nilagay dito as rows ay 4 and then yung ating columns ay 3. So, ito na yung ating keypad, yung char, my keypad, rows, and column. So, ang rows natin dito, as you can see here, ang rows natin dito ay 4. So, itong pababa na ito yung ating rows, and yung pahalang, yun yung ating columns. So, sa ating keypad, ang nandun lang ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and then 0, asterisk, and sharp. So, after that, nandito na yung ating byte, rows, pin, and byte call pins. So, ito naman yung rows and columns. So, dito nakalagay kung saan nga bang pins natin isasaksak. Yung mga pins na connected doon sa ating keypad matrix. So, first is, saan ba tayo nagsimula sa ating pin? Nagsimula tayo sa 2. So, umpisahan natin sa pagtatakid sa pin mode doon sa ating pin na 2. So, yung ating column ay nagsimula sa 2, 3, and 4. Yun yung column natin. Ito yung dulong-dulo. Kung ano yung dulong-dulo sa ating keypad matrix, yun naman yung unang-una. And then, yung ating rows na 5, 6, 7, 8, yun naman yung susunod. Papunta sa 8 yung ating rows. So, kung ano yung dulo sa keypad, yun naman yung mauunang isasaksak sa ating Arduino, sa ating mga pin mode. And then, keypad my keys equals keypad make keymap, my keypad row pins, call pins, rows, and columns. So, nandito tayo sa void setup. So, dito sa void setup, nandito natin i-declare yung mga gagamitin natin para ma-read siya. So, here ay meron tayo dito 4 int p equals 9. P is less than or equal to 12 and p increment. Ito yung pins sa ating Arduino na pagsasaksakan ng ating SSD from 9 to 12. Yun yung unang-una natin. And then, syempre, 9, 10, 11, 12. So, 4 lang na pins ang ating maiisaksak doon. So, saan nga ba pupunta yung iba pang pins? So, yung A, B, C, and D, siya ay may isaksak sa 9 to 12. Yung the rest doon, yung ilalagay natin siya sa analog pins na A0, A1, and A2. Tapos output, ito ay yung ating E, F, and G sa ating SSD. And then, syempre, indicate din natin yung ating switch na ating pin mode ng switch ay 13 and input ang ating gagamitin dahil kailangan mag-input ng switch para ito ay mapagana. And then after that, dito tayo sa ating void loop. So void loop, press key equals my keys.getKey. If press key,
counter equals press key minus 0. Dito sa part na ito yung may responsible sa ating pagpindot sa ating keypad. So, ito yung magre-read ng ating mga pinipindot sa ating keypad. And then dito, ito na yung ating count. Dito tayo magka-count up and magka-count down. So, first ay yung ating switch na switch lang equals digital read 13. Yung 13 is yung ating pinagsaksak pin doon sa ating Arduino, yung ating 13. And then, if embed oras, if switch lang is equals to 1, 1 is means high or buhay, SSD oras equals 600. If counter less than 9, mag-increment siya. If counter or else counter equals 0. So, sunod dyan, yun ang ating count up. And then, sunod natin dyan is yung countdown. So, sabi dito is if switch lang equals 1. So, dito sa else natin, ibig sabihin naman ng else is if switch lang equals 0. So, pag naman naka-off. So, SSD, yung ating function na ginamit, SSD. And then, oras equals 600. If counter is greater than 0, pag daw yung ating counter mas malaki sa 0, magka-counter decrement siya. So, pababa yung ating bilang. Else counter 9. So, magsisimula siya sa 9 papuntang 0. So, dito na tayo sa ating functions na ating ginawa. So, ang ating ginawang functions dito is void SSD. So, dito, maglalagay tayo dito ng set of array. Dito yung ating array ng ating mga numbers. So, string segment, then ito yung mga ating binaries. So, these binaries are composed of numbers from 0 to 9. So, this is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. These binaries are composed of 0 to 9. And then, for int x equals 0, x less than 7, x increment. So, dito, ito na yung ating pinaka gagamitin. So, if x is less than 4, if segment counter that character at position x is equals to 1, digital write x plus 9, 1, and then else digital write x plus 9 ay 0. So 1 is on, 0 is off. If x is greater than or equals to 4 naman, lalagay din natin yung if segment counter at character position x is equals to 1, digital write AO plus x minus 4, 1. And then else, digital write AO plus x minus 4, 0. So, ito naman yung ating bool. So, dito yung, maglalagay tayo dito ng bool, embed, int timer, and then unsigned long. Kung kanina, meron tayong unsigned time, ngayon naman meron tayong unsigned long, now time equals millis. And then, if now time, minus time na ginamit natin kanina is greater than or equal to timer, dito sa timer na ito, ilalagay natin, if time is greater than or equal to timer, time is equal to now time. And then, return true or else, return false. So, ito, responsible naman ito dun sa ating pag-i-input, dun sa ating pag-display. Kung halimbawa, kung tama yung keypad na pinindot, yun naman yung madi-display dun sa ating SSD. So, disclaimer ito yung code natin is na practice na natin siya sa Tinkercad because, syempre, nag-practice muna tayo sa Tinkercad kung paano nga ba ito mapapagana. At ito naman ay gumana sa Tinkercad. So, ito na yung ginamit natin na code for this activity. And then, ito ay nai-upload na natin sa ating Arduino Uno. At na-verify na rin natin siya. As you can see here, okay naman. So, ito'y gumagana, functional. And mamaya makikita nyo kung ano yung mga wirings na aking ginawa at yung output. So, yun lang ang para sa code.